Ang revelasyon ng Tres Marias, nakakagulat. Hindi man siya nakarating noon, bumawi naman siya ngayon. Sa araw na ito, muling bumalik si Kalingap Rab sa Tres Marias, hindi para magpakitang tao, kundi para maramdaman ulit ang tunay na saysay ng pagtulong. Matapos ang ilang linggo mula nang ginanap ang ribbon cutting sa bagong bahay ng Tres Marias, dumating si Kalingap Rab upang personal na kamustahin ang tatlong magkakapatid. Tahimik ang pagdating niya pero agad nag-iba ang hangin. Parang may dalang liwanag na sumalubong sa lahat. Bit-bit niya ang mga bigas, grocery packs, at ilang munting regalo hindi lang sa Tres Marias kundi pati sa mga kapitbahay. Masigla ang paligid at sa bawat ngiti at yakap ng mga tao, ramdam ni Rab ang mainit na pasasalamat ng komunidad. Paglapit niya sa tatlong magkakapatid, napansin niyang malaki na ang pinagbago nila. Ang mga dating mahiyain at malungkot na mga mukha ngayon ay masigla, maaliwalas at puno ng pag-asa. Kamusta na kayo mga anak? Ang saya ko na makita kayong ganito na ngayon. Ang sabi ni Kalingap Rab habang pinagmamasdan ang kanilang tahanan. Isa sa kanila ang sumagot ng may ngiti. Salamat po Kalingap. Kung hindi po dahil sa inyo, baka nasa labas pa rin kami ngayon. At doon, napangiti si Kalingap Rab ng buong puso. Masayang masaya siya dahil nakita niyang maayos na ang kalagayan ng Tres Marias. Ang mga dating bata na halos mawalan ng pag-asa, ngayon ay may direksyon na sa buhay, mas masigla, mas determinado at mas may tiwala sa sarili. Habang nagkukwentuhan sila, napansin niya si Chris, ang dating pinakamadaldal. Uy, ikaw yung pinakamaingay nun ah, bakit ngayon parang tahimik ka na? Ngumiti si Chris at sagot niya, hehe, baka po sanay na sa tahimik na buhay Kalingap. Nagtawanan sila. Ang biruan at halakhakan ay patunay na ang dating bahay na puno ng luha, ngayon ay tahanang puno ng saya. Habang patuloy ang usapan, lumapit si Bea, ang bunso sa magkakapatid. Tahimik siya sa una pero halatang may gustong sabihin. Kaya tinanong siya ni Kalingap Rab, O Bea, ikaw naman, anong pangarap mo balang araw? Medyo napayuko si Bea bago marahang sumagot. Gusto ko po sana makatapos ng pag-aaral, Kalingap. Gusto ko pong maging teacher. Nakangiti si Kalingap Rab halatang naantig sa narinig. Teacher? Ang ganda niyan, Bea. Alam mo ba, yung mga guro, sila ang ilaw ng kinabukasan. Ipagpatuloy mo yan ha, susuportahan ka namin. Halos maiyak si Bea habang sinasabi. Salamat po Kalingap. Gusto ko pong magturo sa mga batang hirap din sa buhay, katulad namin noon. Tahimik ang paligid, kahit ang mga kapitbahay, napangiti at napaluha sa narinig. Dahil sa sandaling iyon, alam nilang hindi lang bahay at pagkain ang naibigay ni Kalingap Rab, kundi inspirasyon at bagong pag-asa. Ayos. Ito na lang, ano yung may papangako nyo kay Kuya Rab nyo bago ako umuwi, ano? So, unahin ko si... ayan, mapapangako nyo dito sa bahay or sa inyong sarili, no? Bago man lang umuwi ako. So, unahin ko si Melissa. So, ikaw Melissa, ano mapangako mo kay Kuya Rab? Mag-aaral pa akong mabuti, Kuya Rab. Wow! Palapakan natin, ang bilis sumagot. Ikaw Chris, anong mapapangako mo? Magjojowa ka na? Ako siya. Naol may jowa. Chris, ikaw Chris, anong mapapangako mo? Maglilinis na dito. Maglilinis? Ano? Maglilinis? Sige na, maglinis ka na. Joke lang. So, totoo lang mga Kalingap, si Melissa, ito talaga si Chris, napakasipag. Di ba, Nay? Siya yung pala ko nakita, naglilinis dito eh. Nagwawalis. Ito si Chris, grabe. Tuwing nandito ako, siya yung nag-ano sa bahay. Ito naman, si Bea. Ano kaya may papangako ni Bea? So, yan, si Bea bilang pangalawa. Anong mapapangako mo, Bea, kay Kuya Rab mo? Magtatapos po akong pag-aaral. Yun. Ano bang pangarap mo, Bea, maging? Ha? Teacher po. Oh, teacher. Siya na nga yun. Siya na yung nakikita ako magiging teacher. So, ayun. Thank you. And apir tayo, apir. Apir. Melissa. Oh, Chris. Bea. Yan, huwag kayong mahiya ha. Kasi nung nakaraan, okay na, hindi ka nahiya. Ngayon din, okay din naman. So, tuloy-tuloy nyo na yan. So, yun. Thank you, Nay. Thank you, mga Team Kalingap. At syempre, sa ating mga kasama dito na sa mission natin.